Nagsisimula ang kwento sa batang si Kai, na nagdesisyon maging adventurer sa pag-asang kumita ng ginto at kaluwalhatian, gayunpaman wala siyang swerte dahil sa kabila ng kanyang walang sawang pagtatrabaho araw-araw sa loob ng nakalipas na 2 taon, nananatili pa rin siyang nasa unang palapag ng dungeon. Gaya ng karaniwang araw, pumunta si Kai sa mga kuweba at dahan-dahan na lumapit sa isang slime na nasa lupa, ngunit sa halip na kumuha ng espada o kutsilyo, kinuha niya ang isang insecticide at nag-spray ng 2 bote sa slime hanggang sa matuyo at mamatay ito. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang husay sa pagpatay ng slimes, inaasahan ito dahil ito na ang kanyang ika-999 na slime na napatay mula nang magsimula siyang magtrabaho sa mga dungeon at tulad ng isang NPC na determinado, patuloy siyang pumasok ng mas malalim sa dungeon upang maabot ang ika-1000 na slime mark. Bigla niyang napansin ang isang gintong slime na nakaupo sa isang haligi. Nasabik siya sa kanyang swerte na makakita ng bihirang spawn para sa kanyang ika-1000 na pagpatay subalit agad niyang napagtanto na hindi ito magiging madali. Habang sinusubukan niyang ma-spray ito ng bote ay tumalon lang ang slime mula sa haligi. Hindi pinaghinaan ng loob, kinuha ni Kai ang isang mas malakas na spray gun na puno ng pesticide at binaril ang slime hanggang sa mamatay ito. Pinagdiwang niya ang kanyang ika-1000 na pagpatay at masigasig na binuksan ang kanyang stats upang suriin ang kanyang ranggo, ngunit napagtanto niyang nanatiling pareho ang kanyang antas kahit na pumatay siya ng gintong slime. Nagdesisyon siyang hayaan na lang ito, umaasang makakakuha ng magandang loot kahit papaano at sa halip na normal na manor, nakakita siya ng maliit na gintong card na may nakadrawing na babae dito. Sa una ay nalito siya, ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang ito ay isang servant card na napakabihirang item. Sinuri niya ang stats at napagtanto na ang servant na ito ay mula sa klase ng Valkyries at may pangalang Cell. Sinubukan niyang hanapin ito sa Instagram kaso nalaman niyang walang impormasyon tungkol sa kanya online. Nagdesisyon siyang lumabas muna ng dungeon bago pa mag-research ng higit pa at nagsimulang maglakad pauwi at habang naglalakad, may isang grupo ng mga adventurers na dumaan sa kanya na may napakagandang armor na tinitingnan lang ni Kai nang may inggit. Nagtataka siya kung makakabili rin ba siya ng ganitong kagamitan at pumunta sa reception upang ipalit ng pera ang mga slime cores. Ang receptionist na si Hicha ay nagbigay sa kanya ng 500 yen para sa bawat slime core kaya 500 yen sa kabuuan, na isang nakakadismayang halaga subalit tinanggap pa rin ito ni Kai at nagsimulang umalis. Bigla siyang huminto at tinanong si Hicha kung alam niya ang halaga ng isang bihirang servant card, lalo na kung ang servant ay kabilang sa isang divine class at nag-isip si Hicha at sinabi na ang ganitong card ay napaka-collectible, maaaring umabot ng higit sa 1 bilyong yen ang halaga. Nagulat si Kai sa narinig ngunit nanatiling tahimik, habang bumabalik siya sa kanyang locker upang iligpit ang kanyang mga gamit bago magpalit ng damit pang araw-araw at umalis ng lugar. Lumabas na ang dungeon ay bahagi ng isang amusement park kung saan ang mga tao ay maaaring magkaroon ng membership at pumasok upang mag-explore at makahanap ng mahahalagang bagay. Ilang mga bata ang naglalakad sa paligid suot ang mga costume at pinag-uusapan kung paano nila nais maging isang explorer kapag lumaki na sila. Pero si Kai ay lubos na nalulunod sa kanyang mga iniisip pa rin ang tungkol sa card habang naghihintay ng tren at sa huli ay nakipagkita siya sa kanyang 2 kaibigan na sina Shinji at Hato. Sumakay sila ng tren at doon ay binanggit ni Kai na nasa level 3 pa rin siya at tinanong sila kung bakit hindi sila nag-e-explore ng mga dungeon. Sumagot si Hato na 2 taon na ang nakalipas nang una silang sumubok mag-explore ng mga dungeon. Umabot sila sa ikalawang palapag kung saan nakatagpo sila ng isang goblin at akala nila ay madali nilang matatalo ito pero pinagtulungan sila ng goblin. Mula noon ay napagdesisyonan ni Shinji at Hato na hindi para sa kanila ang mga dungeon at mas masaya silang nag-e-explore ng ibang atraksyon gamit ang kanilang mga passes. Sa gabi bumababa si Kai ng tren at nagsimulang maglakad pauwi sa kanilang bahay kung saan kumain siya ng hapunan kasama ang pamilya at nagbanyo bago matulog. Kinaumagahan, iniisip pa rin niya kung dapat niyang ibenta ang card o hindi, dahil ang 1 bilyong yen ay makakabili sa kanya ng lahat ng armor na gusto niya at maraming video games. Ang kanyang pag-iisip ay naputol ng isang boses at ito pala ang kanyang kaibigang si Katsu na nagtanong kung nasaan siya kagabi. Nagdesisyon siyang magsinungaling at sinabing nasa party siya kasama sina Shinji at Hato. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay nakita siya ni Shinji at Hato at lumapit sa kanya. Agad niyang dinala sila sa isang tabi at nakiusap na huwag sabihin kay Katsu na nagpunta siya sa dungeon kahapon at pumayag naman sila.
ngunit nang tanungin ni Katso kung ano ang ginawa nila sa party ay nagbigay sila ng iba't ibang sagot tulad ng crack, hookers at bowling. Napagtanto ni Katso na nagsisinungaling sila at tinanong kung nagpunta si Kai sa mga dungeon, ngunit nagawang magsinungaling ni Kai at halos makatakas siya at kinagabihan sa paaralan ay tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung ano ang gagawin nila sa isang servant card, at agad silang sumagot na ibebenta nila ito dahil napakahalaga nito at hindi mo maaaring isummon ang isang servant sa labas ng mga dungeon. Iniisip ni Kai kung dapat niyang ibenta ang item kaso nang pumunta siya sa mga dungeon kinabukasan, nagdesisyon siyang itago ito para sa sarili dahil nais niyang maging isa sa pinakamalakas na adventurer na makikita ng sinuman. Nagtago si Kai mula sa camera at kinuha ang card bago tawagin si Silly at ito ang Valkyrie, upang maging kanyang servant at sundin ang kanyang utos at biglang nagningning ang card at naglabas ng maliwanag na ilaw na naging isang malaking babae na may mga pakpak sa likod at mga palamuti sa harap. Tila ethereal ang kanyang anyo habang hinawakan niya si Kai at biglang nawala, nalilito si Kai sa nangyayari nang bigla siyang lumingon at makita ang isang maliit na batang nakasuot ng armor na nakatayo sa kanyang tabi. Tinanong niya kung sino siya at iniisip kung may batang nawawala doon, ngunit sumagot ang bata na siya si Silly na kanyang tinawag na magiging kanyang servant mula ngayon at agad na naglaho ang lahat ng pag-asa ni Kai na maging isang malakas na adventurer, kaya napaluhod siya sa sahig at pinagsisisihan na hindi niya ibinenta ang card. Nagdesisyon siyang magpakatatag, tumayo at sinabi kay Silly na kailangan nilang manghuli ng slime at agad sinabi ni Silly na may naamoy siyang malapit na slime, kaya nagdesisyon si Kai na subukan ang kanyang instinct at inutusan siyang pangunahan siya papunta sa halimaw. Madaling natagpuan ni Silly ang slime kaya tinanong ni Kai kung kaya niyang patayin ito para sa kanya, pumayag agad si Silly at bago lumabas sa bukas na lugar ay hindi inaasahan ni Kai ang marami mula sa maliit na batang babae subalit sa kanyang pagkagulat, nag-conjure si Silly ng isang lightning attack na sobrang lakas na akala ni Kai ay guguho ang buong kuweba. Lumapit si Kai sa kanya at tinanong kung ayos lang siya, ngunit nagsimula itong mamula at sinabing gutom siya at gusto niyang kumain ng isang bagay. Naalala ni Kai na kumakain ng manor ang mga servant kaya pinakain niya ang manor ng slime kay Silly at nagpasalamat ito bago sinabing may ilang slimes pa sa malapit. Tinanong niya kung bumalik na ang kanyang lakas at napatango si Silly bago umalis, pero pinigilan siya ni Kai at tinanong kung slimes lang ba ang kaya niyang matukoy at agad na sinabi ni Silly na kaya niyang matukoy lahat ng halimaw at hindi lang slimes, pero pagkatapos ng bawat laban ay nagugutom siya at kailangan niyang kumain ng manor. Naisip ni Kai na walang silbi ito dahil wala silang kikitain sa panghuhuli ng slimes, nagkaroon siya ng plano at sinabi kay Silly na hanapin ang mga slimes para sa kanya, masaya namang ginawa ni Silly at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga spray bottles para patayin ang mga ito isa-isa. Tila ito ang pinakamabisang paraan ng operasyon dahil ang paghahanap ng slimes ay isang trabaho na mismo. Pero sa ganitong paraan ay matitipid niya ang oras sa direktang pagtungo sa mga target at pag-neutralize sa kanila gamit ang kanyang murang insecticide spray. Pagkatapos pumatay ng maraming slimes, umabot si Kai sa level 4 at nagkamit ng bagong passive skill na tinatawag na Slime Slayer na nagbibigay sa kanya ng 50% na dagdag na stats kapag lumalaban sa mga slimes. Nadismaya siya sa kanyang bagong skill pero pinataas ni Silly ang kanyang moral sa pagsasabing ang pagkakaroon ng skill ay isang achievement na rin. Tumingin siya kay Silly at ngumiti, nagpapasalamat sa tulong at sinabi na uuwi na siya ngayon at palibhasay gabi na, tinanong ni Silly si Kai kung tatawagan niya ulit siya sa lalong madaling panahon at nangako siyang gagawin iyon. Pagkatapos ay ibinalik niya si Silly sa servant card at papunta na siya sa reception para ibenta ang slime core, na ikinagulat ni Hitsu dahil nalampasan niya ang daily slime extermination record ng malaki at tinanong ni Hitsu kung paano niya nagawa iyon, at nagsisinungaling si Kai na sinuwerte lang siya at kinuha niya ang kanyang 1,500 yen na reward bago umuwi. Sa gabi ay iniisip niyang pumunta sa ikalawang antas ng dungeon dahil kahit nakakatakot ang mga goblin, naniniwala siyang mas malakas si Silly at kaya nilang talunin ang mga iyon at ng gabing iyon, nanaginip siya ng alaala noong bata pa siya kung saan nakaupo siya sa harap ng TV kasama si Katsu habang ini-interview ng reporter ang tatay ni Katsu na isang kilalang adventurer. Napuno si Kai ng paghanga sa panayam na iyon at nagdesisyong sundan ang mga landas nito at maging isang adventurer. Kinabukasan ay nagising siya na may bagong kumpiyansa at determinasyon habang patungo siya sa ikalawang palapag kasama si Silly at ang bagong espada at kalasag na binili niya sa kanyang pera.
Nagdesisyon siyang patuloy na linisin ang lahat ng dungeon sa kanyang daan upang maging pinakatanyag na adventurer sa mundo. Pumasok sila sa kuweba at naglakad ng ilang sandali nang mapansin ni Silly na may kakaiba at tinanong si Kai kung okay lang siya dahil mukha siyang matamlay at nanginginig. Natatakot si Kai sa kuweba kaso nagsisinungaling lang siya kay Silly na siya'y nasabik lang. Nang sinabi ni Silly na may naaamoy siyang goblin malapit ay agad siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo. Nagtaka si Silly at tinanong kung ano ang ginagawa niya subalit nagpalusot si Kai na may urgent siyang gagawin sa bahay. Bigla niyang naalala ang tatay ni Katso sa TV interview at tumigil siya. Nagpas siyang hindi basta-basta isuko ang kanyang mga pangarap kaya't hinawakan niya ang kanyang kahoy na espada at sinabing pangunahan siya ni Silly. Agad nilang natagpuan ang goblin na natutulog sa likod ng malaking bato kaso takot na takot si Kai na gumawa ng anuman, kaya tinanong niya si Silly kung pwede niya itong patayin at agad na pumayag si Silly at nagsimulang mag-chant ng kanyang spell habang nagising ang goblin, ito'y handang lumaban. Ngunit biglang tumalon si Kai sa gitna nila dala ang kanyang espada at sinabi kay Silly na nagbago ang kanyang isip. Sinabi niya kay Silly na maging handa sa pagtulong at nagmamadali siyang tumakbo papunta sa goblin pero sablay ang kanyang pag-atake dahil humilag ito. Ngayong pagkakataon ang goblin naman ang umatake at sinubukan na mapabagsak si Kai, pero nablock niya ang atake gamit ang kanyang kalasag sa huling sandali. Nagtagal ang kanilang paglalaban pero unti-unting nagkakaroon ng kalamangan si Kai at naitulak ang goblin pabagsak. Agad na sinubukan ni Kai na samantalahin ang pagkakataon at umatake gamit ang kanyang espada, ngunit naharangan ito ng goblin na hinawakan ang espada at tinanggal ito mula kay Kai bago tumalon upang tapusin siya. Bumagsak si Kai na walang depensa kaso naalala niyang may mga spray pa siya. Kaya kinuha niya ito at inespray sa mata ng halimaw at nabulag ang goblin na nagbibigay kay Kai ng pagkakataong magbigay ng huling atake. Habang kinuha niya ang espada at nagmamadaling papunta sa goblin ay nadapa siya sa isang bato at aksidenteng tinusok ang kanyang dibdib na agad na pinatay ang halimaw. Masayang masaya si Silly habang binabati si Kai pero sobrang natatakot pa rin siya habang kinuha ang Manic Crystal. Nagpapasalamat na buhay pa siya at biglang nagliwanag siya at napagtanto na muli siyang nag-level up. Sinuri niya ang stats at natuklasan na nakakuha siya ng bagong skill na tinatawag na Goblin Slayer. May halong damdamin siya tungkol sa bagong skill na ito, pero nagdesisyon siyang tanggapin ito at magpatuloy. Pumasok pa sila ng mas malalim sa kuwebo kung saan inatake sila ng isa pang goblin, pero ginamit ni Silly ang kanyang defensive barrier upang harangin ang mga atake habang si Kai ay eksaktong napatay ang halimaw sa pamamagitan ng espada. Napatay ni Kai ang kanyang ikatlong goblin gamit muli ang spray bottle upang wakasan ang halimaw bago ito patayin, habang hinihila siya muli ni Silly papunta sa bagong kalaban at napatay din ni Kai ang goblin na ito gamit ang espada, at sa proseso ay nag-level up siya sa level 6. Habang naglalakad ulit, doon ay tinanong ni Kai kung may alam ba siya tungkol sa mga dungeon, ngunit sumagot si Silly na wala siyang ideya at ang tanging alam niya ay ang kanyang layunin ay tulungan ang kanyang master. Nagpatuloy sila papasok sa loob kung saan natagpuan nila ang huling goblin. Inatake si Kai habang ginamit ni Silly ang kanyang lightning magic upang sirain ang halimaw at pinakain ni Kai si Silly ng manor bago sila lumabas. Iniabot ni Kai ang mga monocrystals kay Hitsu at muling nagsisinungaling na ito'y isang swerte lang. Umuwi siya kung saan sa wakas ay sobrang sakit ng kanyang katawan na hindi na siya makagalaw mula sa kanyang kama. Kinabukasan ay pilit niyang iniangat ang sarili at naglakad papuntang paaralan kasama si Katso, na agad na napansin na baka pumunta siya sa mga dungeon. Tumanggi si Kai at sinabing nag-gym lang siya at nag-bodybuilding kaya siya masakit ang katawan, nagpa siya si Katso na palampasin ito at naglakad muli. Pagdating nila sa kanilang silid-aralan, sinabi ni Kai kina Shinji at Hieto ang kanyang bagong pakikipagsapalaran sa level 2 ng mga dungeon at nakapatay siya ng 4 na goblins. Nagulat sila at nahirapang maniwala sa sinasabi ni Kai pero nangako siyang hindi siya nagsisinungaling at sinabi niyang mag-e-explore pa siya ng mas malalim ngayong araw pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, bumalik siya sa mga dungeon kasama si Silly at nagsimulang mag-explore sa malalayong bahagi ng kuweba. Muli nilang napatay ang mga goblins sa pamamagitan ng magandang teamwork kung saan binlock ni Silly ang mga atake habang si Kai ang nagbigay ng huling atake. Kapag napapagod na si Kai, si Silly ang pumapatay sa halimaw gamit ang kanyang lightning magic at pagkatapos ng ekspedisyon, muling natulog si Kai ng mahimbing sa gabi at kinabukasan ay pinalitan niya ang kanyang armas ng metal rod na mas malaki ang pinsala sa mga goblins.
Ngunit dahil sa sobrang pagod ay nakatulog siya kahit sa silid-aralan, hindi ito nakapigil sa kanyang mga pakikipagsapalaran dahil araw-araw siyang pumunta sa mga dungeon at pumatay ng mga goblins gamit ang anumang paraan hanggang sa umabot siya sa level 10, na isang malaking tagumpay para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng espesyal na skill na tinatawag na Divine Love na nagpapalakas ng kanyang stat growth sa bawat level. Ang boost ay direktang nakadepende sa dami ng pagmamahal at pag-aalaga na ipinapakita ng Divine Goddess sa kanya. Kaya agad siyang nagdesisyon na ipahayag kung gaano siya kasaya na makasama sa pakikipagsapalaran ang isang cool na tulad ni Silly. Ang kawawang batang si Silly ay hindi naiintindihan kung gaano kalaking manipulator si Kai at masayang nagpasalamat sa kanya sa pagiging kasama niya, dahil gusto niyang magtrabaho kasama si Kai. Pagkatapos nito, ang susunod na halimaw na kanilang nakita ay isang nagniningning na kalansay na hindi pa nila nakakaharap noon. Sinabi ni Kai kay Silly na maging alerto at agad siyang nag-deploy ng magic barrier habang nagmamadaling umatake ang mga kalansay. Tumama ang kalansay sa barrier at sinubukan na wasakin ito, pero bago pa niya magawa iyon ay nagdesisyon si Kai na umatake at sa kasamaang palad, walang epekto ang kanyang atake dahil masyadong mahina ang kanyang mga armas para sa bihirang halimaw na ito, kaya tinanong niya si Silly na harapin ito. Agad nag-chant si Silly ng kanyang spell at pinakawalan ang isang kidlat na agad na pumatay sa kalansay. Ang manor na nakuha nila ay maliwanag na pula ang kulay at inisip ni Kai kung ito ba'y bihira, pero nagdesisyon na ipapakain ito kay Silly na nagsabing mas masarap ito kaysa sa karaniwan. Kinabukasan ay pumunta siya kay Hitso dala ang loot ng araw na iyon at tinanong tungkol sa manor na nakuha mula sa nagniningning na kalansay. Sinabi ni Hitso na bihira ito at maaaring ibenta ng higit sa 2 milyong yen at labis na nagulat si Kai na naging milyonaryo na sana siya, pero kinain ni Silly ang kanyang pera. Sinabi ni Hitso na huwag mag-alala dahil kung nakatagpo siya ng ganoon minsan, may magandang tsansa na makikita niya ito muli at sa gabi. Iniisip ni Kai ang nawalang pera pero nagdesisyon na hindi ito mahalaga dahil nag-level up pa rin siya ng marami. Naisip niya kung kaya na niyang umabot sa ikatlong palapag, pero alam niyang sa ikatlong palapag ay naglalabas ng mga grupo ng kalaban na mas mapanganib at kaya't kinabukasan, sinabi niya kay Silly na sa ngayon ay gusto niyang manood lang si Silly at huwag gumawa ng anuman. Natakot si Silly na may nagawa siyang mali at humingi ng paumanhin, pero sinabi ni Kai na gusto niyang pumunta sa ikatlong palapag pero natatakot siyang maging sobrang dependent kay Silly sa pagligtas sa kanya kaya't gusto muna niyang lumakas. Napanatag si Silly sa narinig at binigyan siya ng good luck. Biglang lumitaw ang isang goblin mula sa likod ng bato at buong kumpiyansang sinabi ni Kai kay Silly na manood lang mula sa likod habang hinaharap niya ito, pero nag-backfire ang plano at siya'y nasugatan ng malubha kaya't napilitan siyang bumili ng mga potion kay Hitso na nauubos ang kanyang ipon. Sa gabi ay iniisip niya kung paano niya kailangan ng maraming manor para pakainin si Silly at mas magandang kagamitan, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa simula at pumasok muli sa unang palapag upang pumatay ng maraming slime hanggat maaari at makakuha ng mga skill, level at manor matapos ang ilang araw ng pagsusumikap mag-isa sa dungeon. Sa wakas ay nakapag-ipon na si Kai ng sapat na manor kaya't kampante na siyang pumunta sa ikatlong palapag. Bago sila makaalis ng kuweba ay sinabi ni Silly na may naaamoy siyang kakaibang slime at tama nga ang kanyang kutob dahil nakita ni Kai ang isang silver slime na hindi kalayuan. Agad siyang kumilos at umatake gamit ang kanyang spray gun pero mas mabilis ang slime at nakaiwas, buti na lang ay handa si Silly at ginamit ang kanyang lightning magic para patamaan ang slime at agad itong napatay. Sa kanilang pagkagulat, ang slime ay nag-drop ng isa pang servant card na sadyang napakaswerte at pinulot ni Kai ang card at nakita na ito ay isang demon rank card para sa isang servant na nagngangalang Luz. Tumingin siya kay Silly na mukhang nalulungkot sa nakita niyang card na nagpapahiwatig na ang mga demonyo at Diyosa ay hindi magkasundo. Pero sa kabila nito, nagdesisyon si Kai na sundin ang kanyang kagustuhan at hindi man lang kumonsalte kay Silly at agad niyang tinawag ang demon servant doon mismo. Isang malaking pulang apoy ang lumitaw sa kanila mula kung saan lumitaw ang isang malaking babaeng demonyo at lumipad patungo kay Kai sa kanyang ethereal na anyo, tulad ng nangyari kay Silly. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang maliit na bata ngunit sa pagkakataong ito, may mga pakpak ng paniki at sungay sa kanyang ulo at napagtanto niya na ngayon, magiging hindi matatalo ang kanyang grupo dahil mayroon siyang demonyo at Diyosa sa kanyang tabi. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.